dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Ang patuloy na pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, idulog na lang daw sa korte. Yan at iba pang natalakay sa exclusive interview ng GMA Integrated News sa ICC. Sa unang balita, live na kasama natin si Maris Umali mula sa The Hague, Netherlands. Maris! Higaan pasado, alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa The Hague, Netherlands. At kumalas man na tayo sa Rome Statute na nindigan ang International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari sa ating bansa noong kabilang pa tayo sa ICC. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang isinuko sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito. Sa aking eksklusibong panayam sa International Criminal Court, giit ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na mayroon silang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong miyembro pa tayo ng ICC. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. It only affects the future.